Aking iniirog, O Maria Clara. Sinawing palad man ang ating pag-iibigan sa kasulukuyang panahon. Aking sumpang sakdal na sa tamang panahon, ako'y magbabalik sa iyong bisi at akin kitang ilalayo sa mapaniil na bayang ito. O binatang kabigkis ng aking puso, kailanman hindi ko isusuko ang aking pag-ibig ni naman. Kahit tawagin pa akong filibustero at naman, O Kristostomo, O iniirog ko, huwag mag-alala. Gawin ang iyong nararapat gawin. Inong Ibarra, tuntun tayo ng mga mapaniil. Kung buhay ang iyong nais, tayo na at papan tayo maglakbay. Wala nang oras na para tayo magtungo. Patawarin mo ako, binibining iniirog. Panahon na upang tayo magkalayo. Naisin ko mang manatili subalit ang tadhana ang siyang nagpasawi sa ating pagdadaupang paano. Paalam na, Maria Clara. Paalam na. Kuniyata, papalayo na ang mga erehe at kanyang kasama. Juanlo, lulodehen sa kapar. Abaw! Patayin ang mga erehe! Inong Ibarra, teka na, magbalik tayo. Kasi nandyan ang pupugin namin. Magbalik tayo. Bakit ito nangyari sa akin, mahabaging ama? Bakit ako'y nalipusta? Bakit ako nagdurusa? Patay na nga ang inay. Kinuha pa nila si Crispin. Bakit ako lang ang naiwan? Wala ng pag-ibig ni katahimikan. Wala na rin akong tanggulang masasandalan. Bakit? Bakit, Ama? Ginoo! Naku po! Malubha po yung sugat! Kailangan niyo po ba ng gamot? Huwag na, binata. Ako rin naman lang yung magpapaalam. Ang aking huling nabilin. Sana iukay mo ako sa aking huling hantungan. Kung yan po ang iyong nais, Ginoo. Binata, ano nga pala ang iyong pangalan? Ako po si Basilio. May ipagtatapat ako. Marahil ang aking kasawian ay palaisipan. Sa tagdaang panahon, ito'y mabubunyag din. May isang Ginoong magbabalik. Tunay ang kanyang mapait na kapalaran. Kung magkagayon, siya ang magpapalaya sa ating dinastang bayan. Kung yan po ang kahilingan niyo, Ginoo. Ginoo! Sipa ako sa lahat ng aking iniwan. Ako'y babalik. Babangon at tudurugin ko ang mga kastilang mapang-api.
kapitan. Matatagal pa ba tayo? At saka, bakit hindi natin minamadali ang ating sinasakyan? Tila ba'y usad pagong tayong naglalakbay? Ipagpatawad po ninyo, Dunya Turino. Subalit, di dapat natin minamadali ang paglalakbay sa bahaging ito ng lawa, sapagkat maaari tayong sumayad sa mababaw na bahaging lawa. Hindi maaari nating gawin ang iyong mga plano, Reverendo. Tunay ngang maliit ang tsansa na mapaayos ang paglalakbay dito sa lawa. Hindi mo ko naintindihan, Ginoong Manunulat. Kung iyong tatantsahin, pagmasdan at pagnilayan ay makakabuti sa ilog na ito. Kung ganoon mga Ginoo, nalan niyo ba ang bulalas ng mga siyentipiko? Saad ng mga idiotang iyon na di matatagal ang Quinto del Caprico dahil mahina raw pagagawa. Subalit ngayon, napatunayang mali sila sapagkat di man natapos ang kulto ay napagtagumpayan nito ang pagsubok ng panahon. Mainam ang iyong pagbalangkas, kapwa ko alagad ng Diyos. Subalit Padre Camora, wala sa iyong sugestyon na kabaon ng suliranin, kundi sa sinaklubang lawang ito. May punto ka, Padre. Tunay nga rin namang wala nang mainang panggawa sa tubig. Narinig niyo ba ang iyong mga sinasabi? Madali lamang ang solusyonan ng mga suliranin. Pagbukas tayo ng matuwid na daan mula sa Manila patungo sa Laguna. Tatabunan natin ang lumang lawa at papalitan ng lawa na mas malalim at matuwid na siyang magpapainam sa ating transportasyon at kalakalan. Panukalang kanok. Pamanhin, Ginoo. Subalit, maraming magagastong salapi ang pamalaan para sa mungkahing iyong ibinahagi. Kung ganon, ay patatrabahuin natin ang mga kriminal at mga salot sa lipunan. Huwag silang bayaran kahit isang rilis. Kung di sa sapat, ay pagtatrabahuin natin ang matanda, binata at bata. Pataasin ang puluing serbisyo at papahirapan kung kinakailangan. Subalit, kung ito ay susundin, maghihimagsik ang bayan. Nakita mo bang naghimagsik ang Ehipto? Pakiwari kung may kasanayan ka sa kasaysayan. Subalit, ako ay iyong binigo. Hindi ba ang bahingahan ngayon ng Kapitan General dito sa bansa ay tinayo rin sa ganitong pamamalakad? Oo, totoo yun, buting Ginoo. Subalit nang himagsik na noon ng mga tao, kung hindi namin ito naudlot. Hindi na iyon mauulit pa, Padre Saldo. Kung susundaan ang kasaysayan, wala rin naman kayong nagawa kung hindi ang magtago sa inyong kastilang kahangalan. Kung inyong mararapatin, ako muna ay tungo sa ibang tabo hanggang sa muli. Kano negro, palibasay sanay sa kaloring trastasan ay iyurakan na lang aking dangan. Kung hindi lang malalim ang pagkakabaon ng kaniyang pangin sa Kapitan General na nagkakautang sa kanya, hiya'y tiyak ng binawian ng buhay. Maiba tayong mga reverendo at Ginoo. Mayroon na akong naisip na plano, bagaman malabo pa itong maisakatuparan. Ano naman ito, Don Custodio? Akin ngang batid ang iyong pahiwatig, Don Custodio. Ang aking sanang adhika ay himukin ang mga maninirahan malapit sa lawa na mag-alaga ng mga pato na siya ay kakainin ng suso dahilan upang lumalim ang lupa, yaring lawa at lumalim ito. Mainam, Don Custodio, mainam! Ako po'y lalathala ng isang artikulong iyong sinasaad. Tunay nga itong kakaiba at nakakahikayat ng simpatya. Di ba nakakadiri ang mungkahing iyan? Aking kinamunghian ng mga pato, salik ng kanilang maitlog na ginagawang balot ng mga mababang Indio.